Capricorn. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Capricorn? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. Collective energy ng mga Capricorn, please. Collective energy ng mga Capricorn. Reminder, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. Capricorn, let's see. Energy check tayo para sa ating mga Capricorn. Capricorn, ang mga negosyanteng Capricorn, let's see. Kaperahan. Ang oxygen ng mga Capricorn. O, kita mo? Pera. There's a feminine in this connection na meron siyang wino-worry about her own financial stability. Marami siyang naging plano in the past. And right now, habang meron siyang hinihintay na malaking financial blessings, making ends meet, tipid-tipid lang muna. Okay, so talon tayo sa relasyon. There's a feminine here na unti-unti nang nawawalan ng pake ng amor sa kanyang masculine. Sobra siyang na-hurt, sobra siyang na-disappoint. Sabi niya, ang daming plano, ang daming kuda, ang daming pinag-usapan. Do gusto naman ni feminine na i-keep ang relasyon na to. Pero sabi niya, hindi naman pwede na parang umaasa lang siya sa pangako, tas wala namang like sincere actions ang masculine sa connection na to. For some of you, may involve na kasal, doon nagdadalawang isip ka kung maaayos nyo pa ba to. Because it feels like, meron ako nakikitang like inconsistency sa actions ng masculine and meron ka ring trust issue sa kanya. I feel like karoon na ng bad record or lies and deception energies in the past na right now, iniisip ng feminine kung talaga bang committed na si masculine or meron pa rin ba tong ina-entertain na ibang passionate connection right now. But it feels like yes, for most of you, it's a yes. May lies and deception. Kaya every time that the feminine is trying to confront the masculine and to ask for clarity, very detached and defensive energy si masculine. Most of the time is trying to run away from the conversation, trying to be dismissive para hindi lang mapag-usapan yung mga conflict sa sitwasyon na to. Sabi ng masculine sa connection na to, naiinis siya sa connection because of, he's not really ready to take personal accountability. Kaya pag feeling niya pinupulis lang siya nung person niya, ni feminine, nagiging very defensive. Sabi niya, bakit ba kaya kailangan pang pag-usapan yan? Wala naman yan. There's a feeling of parang feeling niya inaaway lang siya, pero ginagawa niya, ginagaslight niya si feminine na sabi niya wala lang, para makataka siya sa personal accountability, para hindi niya i-correct yung actions niya. Naggagalit-galitan siya and very dismissive, nagwa-walk away siya. Ayaw niyang pag-usapan ng problema na siya naman ang may dala. This is a very strong soulmate connection, but walang effort. Nagpapakiramdaman, may mga chismis, maraming opinion ang mga tao tungkol sa relasyon na to. The masculine in this connection is very detached, very unreliable. Yes, meron siyang ina-entertain na third energy here. Again, pagdating sa third energy, this might not resonate for everyone. Someone is not ready for commitment, but someone wants to transform this relationship. Someone is not ready for love, but someone is pushing this relationship na magkaroon ng solid commitment. Alam mo yon, hindi mo pwedeng ipilit ang isang sitwasyon sa isang taong hindi handa for that kind of commitment. Okay? Nagkaroon ng maraming betrayal, backstabbing energy, lies, dishonest behavior, and someone
wants like stability. And because of that, it feels like nagkaroon na ng away-bate sa connection na to. At nagkaroon ng like temporary ending. Let's see. Sabi ni Feminine, pagod na siya na parang paikot-ikot lang because nararamdaman niya na hindi naman pwedeng lagi na lang siyang nagpapasensya or trying to sweep the issues under the rug. Ramdam ni Feminine na may lies and deception sa connection na to at gusto lang naman niya ng bare minimum, which is the clarity and honesty pagdating sa connection na to. Sabi ni Masculine, okay, kung ito tropa ko tong Masculine na to, sabi niya, wala naman siyang sincere offer dun sa isang kinakausap niya. Pero hindi yun yung point. Okay? Dishonesty is dishonesty. So, let's see. The reason for the reading is tinatagong babae ine-entertain. Nagkaroon ng like foolish actions in entertaining like a third party connection here na parang naging masyadong obvious for the feminine, the official feminine sa connection na to. At merong na-compromise na long-term commitment because of that. May nasirang promise of love. Recent past, there is like a sad energy here. So pinagpe-pray ng ating mga Capricorn, especially sa side ng feminine, na sana is magkaroon na ng linaw saan ba talaga papunta ang relasyon na to. Para alam lang ng feminine where she stands. Because nagiging paulit-ulit daw yung like deception, yung malabong usapan na kumbaga sa trend pa mukhang walang riles, hindi mo alam kung saan papunta. Kumbaga sa bus, walang karatula kung saan ng destination. But it feels like meron namang bare minimum. You're still trying to give like, enough effort para hindi totally matapos ang relasyon, but not a full commitment for you to feel secured about this relationship. For most of you, hindi agad mabitiwan ng relasyon because of a promise of love, pamilya, anak. Hi, nako Capricorn. It feels like gusto mo namang magstay. But the feminine in this connection, medyo nag-hold back na siya ng offer of love. Marami siyang ino-overthink about this connection. Sabi ng feminine sa connection na to, matutuloy pa ba yung mga offer of love here? Do habang hinihintay niya yung na maging mas maayos yung promise ni masculine sa love connection na to, focus daw muna sa kaperahan kabuhayan. Very Capricorn, very earth energy. Focus sa pera. Meron ka rin, ingat ka rin sa pagtitiwala sa mga tao because it feels like nagkaroon ng mga pautang or investment na hindi nagkaroon ng magandang outcome because of sobrang pagtitiwala. Pagdating sa trabaho, parang may naninira din sa'yo. In the next 3 months until the end of September, meron kang kailangang mas i-prioritize more than this love connection, which is your financial stability. Okay? Claim it bago ka matulog or right now, if you have time, mag-thank you ka na kay God about this paparating na blessing. Kumbaga, yung harvest time mo, medyo na-delay lang, but parating na, para sa'yo talaga to. Kailangan mo lang i-continue yung mga effort na ginagawa mo. Pagdating sa relationship, it feels like magpapakiramdaman kayo kung totoo na ba kayo sa isa't isa. May mga chismis at opinion din ang ibang tao. At be careful about asking for advice or opinion ng ibang tao because tandaan mo kung ano yung kukunin mo na what do you call that? Kung ano yung i-execute mo na decision based on opinion ng ibang tao, ikaw ang magsasuffer ng consequences. Just make sure na kung ano man yung gagawin mong decision, kaya mong panindigan kung ano yung mga potential consequences. It feels like pagdating sa relasyon, mag-i-stay pa kayo together. Pero may nakikita pa rin akong involvement ng third energy here. So be careful about trusting your person, lalo na kung nagkaroon na ng cheating and lies in the past. Gusto mong ayusin to at kakapit ka pa rin na sana magkaroon ng magandang outcome ang relasyon na to. May nakikita pa rin akong potential like false promises na maaari kang masaktan. Gusto mo ng victory sa sitwasyon na to, but manage your expectations because when you're dealing with a love partnership, hindi lang decision mo ang makakaapekto dito, but the decision of the both of you. Pwede kayong maghilahan pababa or paakyat. Wala akong nakikitang like pag-move forward ng relationship na to a better situation anytime soon.
misunderstanding, because of broken promises, because of same old situation, maring kahit gustuhin mo man ilaban ang sitwasyon na to, hindi ganun kadali because of misalignment of you and your person. You might feel unloved, unrequited yung mga effort mo at sacrifices mo. Manage your expectations, okay? Pagdating sa kaperahan kabuhayan, I feel yun ang kailangan mong i-focus. Mahal ka naman ng person mo, feminine, but then parang may misalignment sa readiness and definition of love and commitment, okay? Gusto niyang magstay, kaya lang meron pa siyang mga aayusan about his own maturity and readiness pagdating sa relasyon na to. Kulang sa gawa. Maraming pangako, kulang sa gawa. Alrighty? And that will be the Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. See you again in a few days for your bonus reading, and hopefully mas maganda ang ating bonus reading, okay? For your personal reading, just send me a direct message.